Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa mga nanonood sa iba't ibang lugar ng mundo, mga ibang bansa, pati mga probinsya po. Magandang araw po sa inyo. Yuko po tayo manalangin para po sa lecture. Panginoon, bigyan mo kami ng liwanag ng pag-iisip, bukas na puso para matanggap namin ang mga aral na sana magamit namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay para ito'y magbago, umayos at muli, Panginoon, maraming salamat po. Amen. Lecture 107 po tayo. Nandito po sa ibabaw po ng ating TV. Yan. Mula po sa libro po ng Lucas, chapter 6, verse 38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibibigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, gayon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. Ayan. Ito yung pagbibigay. Ayan. Sabi nga nila, maganda lang daw sa boxing magbigay. Mahirap tumanggap. Ito yung gamit ng isang mga grupo, siksik, liglig at umaapaw. Alam niyo po, sa Biblia po, there is 31,000 verse. 31,100 Bible verse. Ganyan po, verse. 2,100 po ang tungkol sa pagbibigay. So, roughly around 7%, 7.5%. Sa buong Biblia, ganyan po karami, 2,000 ang sinasabi. Okay. So, lahat po ba kayo nagbibigay sa simbahan? Yan, simbahan. Pag nagsisimba kayo, sinong Katoliko po? Yan. Sino hindi Katoliko? Huwag maya, okay lang. Yan. Anong religion mo, kuya? Ano daw? Christian. So, born again. Okay? So, bata ka pa, hindi ka pa tinutukahan. Kasi, sa ibang religion, ikapo. Di ba? Parang ganon. Sa iba, o higit pa. Yan. Makinig ka lang. Okay lang naman yan. Huwag kayo mahihiya kung ano religion nyo. Dahil itong pinag-uusapan natin, hindi tungkol sa religion, kundi sa mga bagay-bagay na nalalaman ng Biblia. Okay? Okay? Okay. So, may kwento ako, no? May isang obispo. Yan. May nag-report sa kanya, kaya papunta siya sa isang baryo na kung saan nasasakupan ng isang pare na nirereklamo ng mga tao. At dahil nakitismi si Father na may babae at may anak. So, nag-report yung mga tao sa obispo. Laking gulat ng obispo nung nakadating sa bahay ng pare. Kasi sa bahay ng pare, may mga nakasampay na damit ng babae. May nakasampay din damit ng mga bata. Kumatok si obispo, wala yung pare. So, nagantay yung obispo sa harapan ng bahay. May upuan naman doon, nagantay siya. Hanggang dumating yung pare. Yan. Dumating yung pare, nagdadrive ng pampasaherong jeep. May kasamang babae sa tabi niya. At may kasamang batang lalaki sa likod. Okay. Sabi ng obispo sa pare, Father, paano mo paliliwanag to? May mga reklamo sa iyo. So, sabi ng obispo, paano mo ipaliliwanag yung damit ng mga babae sa iyong bahay at yung mga damit ng mga bata sa iyong bahay? Naiyak yung pare. Sabi niya, Bishop, ang kukuripot po magbigay ng mga tao dito sa aking parokya. Kaya po, kahit pambili ng ostya, wala ako. Kaya po tumanggap na po ako ng labada. Huwag naman ninyo gawin na bandero yung pari nyo para makabili ng ostya at alak. Sabi niya, o sige, ano naman yung nakita kong dumating yung pampasahero jeep? May kasama kang babae, siya po yung operator, siya po yung may-ari ng jeep. Anak niya po yun. Dahil hindi nga po ako marunong yung driver. Yung driver, magaling di ba? Nagdadrive. Bayad po. So, assistant niya yun. Para sa naman yun? Pambili ko pa, Bishop, pambili ko po ng pagkain at saka mga bulaklak sa altar. Kawaawang pare.
Totoo po yan, nangyayari sa malalayong baryo. Sa syudad, hindi po nangyayari yan, pero sa malalayong baryo, pwede po mangyari yan. Correct? Dahil ang kukuripot nyo. Dito lang po, magpapasko, mag-iipon na tayo para makatulong. Pustahan tayo. Barya-barya na naman. Alam niyo po, dapat po hindi po tayo kuripot sa pagtulong. Alam niyo po ba yun? Sabi nga po unahin ang pagtulong. Unahin ang pagbibigay kaysa sa pambayad ng utang. Hala? Parang kakaiba yung tinuturo ko. Always, ate, kakaiba tinuturo ko. Kahit pabiro, tulad kanina, ngayon seryoso, totoo ang sinasabi ko. Unahin ang pagtulong. Unahin ang pagbibigay kaysa magbayad sa utang. Alam niyo po ba yun? Bakit? Kaya ka nangungutang dahil salad ka sa pera. Kaya ka walang pera dahil salad ka sa biyaya ng Diyos. Correct? Dahil kung may biyaya ang Diyos sa'yo, hindi ka salad sa pera. Palagi ka may pera. Tama? Ayaw mong tumulong dahil wala kang pera. Kasi ako, meron akong kaibang paniniwala, bata pa ako. Ito po ang paniniwala ko Kung kailangan ko ng 1,000 at 100 na lang ang pera ko, pamimigay ko na lang. Kasi wala na pong trabaho ang 100 piso sa bulsa ko. Ibibigay ko na lang. Halimbawa po kayo, nanay, kailangan mo yung 100. O nanay, mas kailangan mo to. Kasi 1,000 ang kailangan ko. So wala na pong mangyayari sa akin dyan. Ikaw na lang. Dahil ikaw, kailangan mo 100. O yan po. So bibigay ko na lang sa mas pakinabang. Tama? Pero hindi po. Hindi yan ang kaugalian. Ang kaugalian po natin, hawak tayo kung ano yung meron tayo. Makinig kayo. Napaka-importante nito. Kung gusto nyo mawala sa kahirapan, makinig kayo. Napaka-importante nito. Ugali ko po yun. Hindi ko na pakikinabangan, ibibigay ko na lang sa ibang makikinabang. Ba't ako magtsatsaga sa isang bagay na wala na akong pakinabang? Tama? Natatandaan ko nga po, bata pa ako Punta ako sa Marikina, wala na yung pinuntahan ko, umuwi ako. Ang pamasahe ko na lang hanggang Quiapo. First time ko po, sabi ko maglalakad na lang ako mula Quiapo hanggang Harrison, FB Harrison. Napaka-importante nito. Pakinggan niyo po. Dumaan ako sa simbahan. Nagdasal ako. Sabi ko, Lord, ate, makinig ka. Kaya hindi ka nakikinig. Kung kanino ka nakikinig, kaya ka naliligaw. Pakinggan. Sabi ko, Lord, maglalakad po ako first time. Hindi ko alam ang daan. Susundan ko yung mga jeep. Ayoko naman sumakay ng jeep at tumalon. Di ba? Ganun ginagawa ng iba. Tumatalon na lang pagdating sa lugar. Tama? Kayo, ginawa niyo na ba tumalon? Hindi naman. So, sabi ko maglalakad na lang ako. Bago ako lumabas, meron pa naman akong centavos. So, hindi ko na matandaan kung ilan Basta barya. Binigay ko na lang siya, nanghihingi ng limos. Kasi kailangan lang naman nun, limos Sabi ko, sa'yo na lang po yan. Wala na iwan sa bulsa ko. Nung binigay ko, nakalimutan ko. Wala akong pambiling inumin. Pero nung mga panahon na yun, yung gripo, may inuman mo pa. Di ba? Buksan mo lang yung gripo, may inuman mo pa. So, nagsimula ako maglakad mula Quiapo, papunta sa Avenida. Alam niyo yung Avenida? Santa Cruz. Papunta doon. Sabi ko, doon, susundan ko yung jeep. Papunta ng Hype Bay, Harrison. Pagdating ko sa Avenida, may nakita akong kakilala. Yung kakilala ko, nag-iisa. Sabi niya, di ka, samahan mo ako. Sabi niya, saka papunta, pauwi na, maglalakad ako. Huwag na maglakad, samahan mo na lang ko, wala ka namang gagawin. Sabi ko, sige. Sabi ko, wala akong pera Sabi niya, sige, ako bahala. So, namili muna siya. Nung namili siya, kasi nag-iisa siya, alam ko yung nasa abroad yung mga magulang niya yung mga kamag-anak niya lang tinitira niya So sa mga tweet,
Nung namili siya ng damit niya, binilan ako. Talagang hindi ko makalimutan itong Montagot. Yung tata, alam niyo, yung matatandang tao, alam niyo yan, Montagot. Yung mga bata, lakos na alam niyo eh. No? Yun yung kapantay ng araw. Yung Montagot, di ba? Tanda ko pa, pati kulay, dilaw. Dahil part ng milagro yan. Tandaan nyo ha, kung hindi nyo na kailangan, ibigay nyo. Binigay ko. So, nagkamuntagot ako na polo shirt. Tapos sabi niya, kain muna tayo. Good Earth Emporium. Alam niyo yung Good Earth? Di ba? May ice cream house doon. So, kain ng burger, kain ka ice cream. May sinihan doon. Nanood kami ng sine. Ito na ngayon maganda, uuwi na kami. Sabi niya, uwi tayo. Sige, nagantay akong jeep. Sabi niya, ano inantay mo? Jeep. Sabi niya, hindi, magta-taxi tayo. Taxi. Ang taxi no araw, wala pa electric, wala pang aircon. Wala pa aircon ng taxi no araw. So, umuwi kami sa harapan ng bahay. Naka-taxi kami. Kasi tapatan yung bahay namin. So, what is the lesson? Ito yung sinasabi ko. Huwag nyo na itago kung ano yung meron kayo. Wala na kayong pakinabang dun eh. Pamigay nyo na. Tingnan nyo, instant yung sagot ng Diyos. Instant yung sagot ng Diyos. Alam niyo po, pag nagtanim kayo, yung sinasabing sobra-sobra, umaapaw, siksik-liklik, totoo po yun. Magtanim ka ng isang buto, mamumunga ba yun ng isang bunga? Ang isang kamatis ba, ilang kamatis ang ibubunga? Isang seed. Ano yung seed sa Tagalog? Buto. Ayan. Ilan ang ibubunga nun? Marami. Kaya bawat tatanim ninyo, madami din ang ibubunga. Kung sa negosyo, nagdudulot ito ng pakinabang, kita, sweldo, tubo, sa kabutihan po, Diyos po ang nagbabalik. Ang magdidikta ng bunga na ibibigay. Pero huwag niyo pong kalilimutan po ito po yung sinasabi dito magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra umaapaw ang ibibigay ninyo. Paano kung problema binigay ninyo? Paano kung sakit ng ulo binigay ninyo? Di negative po ang makukuha nyo. Yan po ang topic po namin kagabi sa AGT. May good karma, yan po yung mabuting gawain, at may bad karma, yun po yung masamang gawain. Kung masama ang tinanim mo, masama din ang aanihin. Yan, may tanong sa akin. Inargabyado ako kaya gumanti ako. Good, gumanti ka. Pero gano'n ka kasiguradong sinasadya? Sinasadya, nung nakargabyado sa'yo yung ginawa nila. Pwede po umusog dito kasi umuulan-ulan na. Pwede po. Hindi sinasadya. Di ba? Pero pag gumanti ka, pinlano mong gumanti. Sinadya mong gumanti. Halimbawa, nagreklamo ka, nagdemanda ka, pinatay mo, pinlano mo lahat yun. Pero yung ginawa sa'yo, hindi pwedeng hindi sinasadya. O ngayon, bakit magiging maraming bunga yung isang aksyon? Isang buto, magiging maraming bunga. Simple lang. Kasi hindi mo alam kung ano magiging epekto dun sa tao. Sabi nila, hinold up mo, 100 lang. Dinukutan mo, 100 piso lang. Pero bakit sobrang malas na inabot ko? Kasi yung 100 piso niya, pambili ng gamot ng kanyang ina. Pambili ng gamot ng kanyang anak, namatay. So ang karma mo, patong-patong. Dahil sa'yo, nawalan ng trabaho, marami, nasuspindi, breadwinner siya. Breadwinner siya. Dahil nakagawa siya ng hindi sinasadya o sinasadya, pero sigurado, hindi mo alam. Pero ang sigurado, gumanti ka. Nawalan siya ng trabaho. Namatay halimbawa siya. Ilan ang hindi mapapakain? Sinisigurado ko sa inyo, lahat ng nagtatrabaho, breadwinner. Kasi kung hindi yung breadwinner, tambay lang yan. Tama?
So natanggal kita sa trabaho dahil nagreklamo ako. Bakit mabigat ang karma? Ilan yung umaasa sa yung kakain? Hindi na muna kakain. Ilan yung nag-aaral? Hindi muna mag-aaral dahil wala kang trabaho. Tapos sasabihin mo sa akin, para yun lang ginawa ko eh. Mababaw lang karma. No. Ang isang buto, mamumunga ng maraming bunga. Masama ang tinanim mo, masama ang bubunga niyan. Tama? At ako, sabi nila, bakit ka lumalayo sa ganyan? Dahil ako bilang tagapag-alaga, ayoko sumama sa magiging masamang bunga ng itinanim nating buto. Magsulo ka. Ayaw mo makinig eh. Magsulo ka. Ginagawa nating mabuting buto ang itatanim mo para nga anihin mo maraming mabuting bunga. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo po? Dahil pag ang itinanim mo, pinipilit mo, itinanim mo, masamang bunga, ang ibubunga nun, masamang buto, ang ibubunga nun ay masamang bunga. At hindi lang isa. Sanga-sanga yun. Ang dami nun. Nakakita ba kayo ng isang puno, isang bunga? Nagsisimula sa isang buto. Yan po ang ginagawa natin. Ang kuripot, madamot, kakarampot ang makukuha. Pero pag bigay todo, bigay luho. Pag bigay yaman, buhay mainam. Diyos ay mayabang, papatunayan niya ang biyaya galing sa Kanya. Tandaan niyo yan. Kaya sinisigurado ko, umpisa natin ngayon ang Christmas project. Toda siyang bulsa nyo. Pero pag uwi ninyo, mapupuno yung bulsa nyo. Yun lang yun eh. Kuripot ka, madamot ka, kakarampot ang makukuha mo. Bigay todo ka, bigay luho, bigay yaman, buhay mainam. Diyos ay mayabang, papatunayan niya yan. I always pray to God, Lord, bigyan mo akong second hand na sasakyan. Sabi ng Diyos, Diyos ako, tanga ka ba? Bakit second hand ang bibigay ko sa'yo? Brand new ibibigay ko sa'yo. Diyos ako eh. At hindi lang isa. Diyos ako eh. Mayabang ako. Tama ba? Kaya mahirap sa buhay, ayaw niyong makinig. Ang tinatanim niyo, masamang buto. Kaya ang inaanin niyo, masamang bunga. Nakakain ka ng santol na matamis. Di ba may iisip mo, itong butong to, itatanim ko to. Makakain ka ng santol na saksakan ng asin, itatanim mo? Di ba itatanim niya? Tatapo mo yan. Di ba may santol na yung pampaasim talaga? Di ba? Meron naman no, di ba? Pero di mo itatanim yun. Ang asim-asim. Sampalok, meron din gano'n, di ba? Sampalok na matamis, saka sampalok na maasim. Tandaan po ninyo, ano ibig sabihin ng ibubunga ay marami. Yung po yung sanga-sanga. Dahil sa ginawa mong aksyon. So, masama yung ginawa sa inyo, magpatawad ka lang. Hayaan mo ang Diyos ang gumanti para sa iyo. Pag gumanti ka ba, naibalik ang buhay? Hindi. Pag gumanti ka ba, naibalik yung ninakaw? Hindi. Pag gumanti ka ba, naibalik yung nawala? Wala. You cannot undo what is done. Oh, kayo, mga kinulam. Senyor, kinulam ako. Huwag nyo nang hanapin yung kumulam. Wala nga kayong kapangyarihan, nakulam na kayo eh. Hayaan nyo nang ang Diyos ang bumawi para sa inyo. Patawarin nyo na sila, move on, gamutin nyo ang sarili nyo. Mas mabilis gagaling. Yan ang paulit-ulit ko sinasabi. Ngayon, yung mga pakialamera, bakit
Hindi ako gumagaling. Pakialamera ka eh. Magbababag kami ng mangkukulam, gumigit na ka. So may tama ka na ng mangkukulam, may tama pa kita. Nagsusuntukan kami, nasa gitna ka eh. Sinong tatamaan? Di ikaw, ayaw mo makinig. I cannot explain everything. Pero ito po, ini-explain ko sa inyo. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo na sobra-sobra, umaapaw. Siksik, liglig, umaapaw. Yan, ang ibibigay sa inyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay ng Diyos. Mabuti o masama. Kasi karamihan po ito, tinatakil lang, purong kabutihan lang. Hindi. Double blade po yan. Pati kasamaan na ibibigay ninyo sa inyong kapwa. Pati kasamaan. Magbubunga yan ng marami, hindi iisa. Kaya takad-taka kayo. Bakit pati kaya mga anak ko hirap na hirap? Dahil po sa tinanim na kasamaan. So, paano na tayo ngayon? Paano natin babaguhin ang buhay natin? Bunutin! Bunutin nyo na yung kaisipan ninyong masama, bunutin na ninyong galit sa puso nyo, bunutin na yan. At palitan ngayon ng pagpapatawad, palitan ng pagmamahal, palitan ng pagbibigay sa kapwa. Naintindihan nyo? Bunutin nyo na. Ayaw nyo pang bunutin? Bahala kayo. Hindi naman ako ang hindi makatulog, kayo. Hindi naman ang wala akong pambiling bigas, kundi kayo. Hindi naman ang may kaaway sa pamilya, kayo. Hindi naman kaaway nyo ang asawa. Hindi ako, kayo. Hindi naman ako ang kaaway ng anak nyo, kundi kayo. Kung ayaw nyo makinig, hindi ako ang kaaway ninyo, mga kasama nyo sa trabaho. Kayo ang kaaway, hindi ako. Ang tinuturo ko sa inyo, tapusin nyo ang karma nyo. Palitan nyo ng tanim, ng buto, ng kabutihan. Naintindihan nyo? Lahat ng problema nyo mawawala. Sakit, cancer man yan, kahirapan. Wala yan, kahit baong kayo sa utang. Di ba sinabi ko na nga? Unahin nyo yung pagtulong bago nyo bayaran yung utang. Dahil pag inuna nyo yung pagtulong, tutulungan kayo ng Diyos. Pag tinulungan kayo ng Diyos, siksik, liglig, umaapaw, sobra-sobra. O di may pambayad ka ng utang, may pambili ka pa. Tama? Eh yung meron kayo, kulang nga sa pambayad sa utang nyo. Tingnan nyo po, kami po foundation na walang pera, pero nagpatayo na ng 2 simbahan. Sabihin nyo, nanalo kami loto? Hindi. Umimigay nga kami puhunan eh. O nanalo ba? Hindi rin. O nag-iisip na naman tayong proyekto para sa Disyembre. O. Sinasama ko kayo. Pag in-invite ko kayo, magpapaikot po ako para sumali kayo. Para mabigyan kayo ng biyaya. Kasi pwede namang ako lang. Di ako lang may biyaya. Eh, dapat ko naman nun. So, kaya sinasama ko kayo. Ngayon, pag sinama ko kayo, barya naman nilalagay. Naku, promise mamaya. Siguro hindi barya ilalagay nyo. Di puro ito na lang lecture natin. Subukan nyo. Subukan nyo. Kung magbibigay kayo, talaga yung galing sa puso, masaya kayo. Promise, magkakapera kayo. Subok ko na po yan. Milyon! Subok ko na po yan. 100,000! Subok ko na po yan. 1,000 lang, subok ko na rin po yan. Yung po yun. Nestor, para sa lubong naman sila. Yan, may birthday, magpapakain. Bilang pasasalamat at buhay pa siya. Mamaya na palakpakan, wala pa nga. Pagkapos siya kumain. Mamaya, mali yung press release ko, wala pala. Naintindihan po natin? Kaibahan lang po sa turo ko, magbigay kayo ng kasamaan, bibigyan din kayo ng Diyos ng kasamaan. Sobra-sobra umaapaw. Magbigay kayo ng kabutihan, bibigyan din kayo ng Diyos ng sobra-sobra umaapaw. Ibabalik sa inyo, ibibigay sa inyo kung anong binigay ninyo. Naintindihan po natin? At ako po, bilang nagtuturo, gustong-gustong makita yung butong tinanim ko, yung pagtulong ko sa inyo, at ang ibubunga ay kabutihan.
Sama ako dyan sa pagpitas ng bunga ng kabutihan. Matamis yan, masarap yan. Pero kung di kayo nakinig, ang tinanim nyo kasamaan, mag-isa ka. Hindi ako sasama sa harvest time mo na kasamaan. Kasi magbabayad ka, kasamaan. Ako po si Anthony Vivero. Marami pong salamat.